Pinakapinagkakatiwalaan, ABS-CBN News and Current Affairs. Panig sa katotohanan, panig sa bayan. Mga ulo sa balita sa TV Patrol Northern Mindanao. 5 katao arestado sa operasyon sa PDEA kontra sa negosyo sa Cebu. Ubang politiko may isnab sa Unity Walk para sa malinaon o matinud-anong eleksyon. Dagang kaso sa abuso sa kababayan, gika-alarma sa Gabriela. Taga-Alubihid, unang babaeng referee sa International Amateur Boxing. Ug presyo sa mga gulay, apektado na sa init nga panahon. Sa ABS-CBN News Center sa Cagayan de Oro, kini ang TV Patrol Northern Mindanao. Mayong hapon kami, ang inyong patrol sa Northern Mindanao. Nadakpan sa mga pulis ang usa ka suspetsadong shabu pusher dihang mihimo og buy-bust operation. Sunod nga gidakop ang iyahang customer ug mga supplier. Ania ang report. Gawas ining pangtakos, aluminum foil ug uban pang drug paraphernalia, nakumpiska sa mga pulis sa Station 4 ang 5 ka sako ug 3 ka gagmayng sachet sa gituohang shabu sa buy-bust operation gahapon. Target sa mga pulis ning usa ka Edward Maglasang lang unta, apan natimingan sad nga ang katong ga-deliver sa iya, tuwa dito mismo siyang balay. Kaya natimingan lang gid siya nga pag-buy-bust nga ditso dayon. Siko po sa bang asawa ni Maglasang ug ang gitudlong mga supplier ni ini sa shabu nga sila makasandig dimak na ug hamero bangal. Apan gimakak sa mga dinakpan nga gapayuhot sila sa gidiling droga. Kamas ako sir, ginagmay. Ginagmay. Dili to ako sir. Dili. Wala man to sa komposisyon. Mekaniko biya ako. Balo ko lang magamit ito pero kabalo nga naishabu ba sa balay. Gikuha na mo ang isda dito sa ila Edward na naatlan nga girid na sila, naapin namin. Kumuha na sa dakop sa ako nga shabu. Nangakong kwarta mo igikuha. Mao na akong problema. Nangakong kwarta mo igikuha. Agi sa follow-up operation, dakpan usab sa susamang adlaw si Pati di Kampong. Sumala niini, nagpakaron nung iyang uyab ang mga otoridad nga nagpapalit og shabu kaniya. Nanawa ko uyab, nagikan kog marawi. Kung siya nga, pamalit lang diya itong score din. Palit kog 1,000. Mga taong gidala. Gibanabanang mobalor 200,000 pesos ang kantidad sa nakonpiskang shabu, gikan sa mga suspetsado. Sa laing balita pa rin gipugnan sa Marina ang barko nga misagyan sa Agutayan Fish Sanctuary sa Saan Misamis Oriental. Nagapatrol Maricel Butaldo. Dili pa pwedeng makabiyahe ang MV Carnival nga naa sa pantalan sa Makabalan, Cagayan de Oro kung di pa kini itugot sa Marina. Human nasangit sa Agutayan Marine Sanctuary ni adtong Pebrero 23. Kung wala rin siya effect sa safety sa barko, ang atong surveyor, ang atong kaugalingon nga engineer, mo recommend for the lifting. Mipahigayon na og underwater survey ang Marina ni adtong Miyerkules aron makita kung naay damyo sa barko. Apan ulatan pa nila ang report sa Independent Underwater Surveyor ay sila mo desisyon kung angay pa bang mulawig ang cargo vessel. Mo ni among basis na dili sa namo i-clear ang barko until na ay release order coming from that agency. Ugaling tugtan ng makalawig ang barko, tubagon gihapon sa kumpanya ang damyo sa sanctuary. Gibanabana sa LGU saan ang kapin 4 milyones pesos na damyo sa mga coral reef. Maricel Butaldo, Patrol ng Pilipino. Giisnab sa daghang upabiling politiko ang Unity Walk of Peace Covenant dinhi sa Cagayan de Oro. Nagapatrol sila Joy Labrador. Alas 6 sa buntag Biyernes, gibaktas sa mga kandidato gikan sa lain-laing partido ug ilang mga taga-suporta ang dalan gikan Rodel sa Circle padulong sa kiosko kagawasan sa Divisoria.
Ang kampo sa padayong Pilipino dili kumpleto. Mismong amahan sa partido Mayor Vicente Emano wa katunga. Wa sab kabaklay sa Liberal Party mayoralty candidate Governor Oscar Moreno. We do not judge other people. We're not running to go against them. We're running to serve. Pero makikita naman natin, malinaw na malinaw. Klaro gid kayo. Di ba? Na ayaw nilang pumirma doon sa secure and fair elections na covenant. Nagtumo ang Peace Covenant nga makuha ang commitment sa matag kandidato sa matang sa pagpanirbisyo nga ilang mahatag sa panahong pilion sa katawhan. Tumungsab sa ilang ipirmahan nga kasabutan nga walay usa kanila nga musupak sa reglamento nga gisita sa COMELEC. To follow the rules and regulations given by the COMELEC, unta dili ta mag-vote buying, dili mag-selling. Apel unta diha no mga tao po di pirma kay na may selling. O nga i-maintain nato ang hapsay ug kalinaw nga pagpakampanya ba wala lang untay pagdinautay. It is our mandate na after this covenant signing, tanahon o susiyon ang mga kandidato, ilabing gituman ang ilang mga gipasainan sa covenant signing. Late nga miabot si mayoralty candidate Oscar Moreno. Gitapos ang kalihukan sa pagpalupad og kalapati. Dala ang paglaom nga matuman ang tanang gisaad sa mga kandidato alang sa hapsay ug malinawon nga piliay. Sheila Joy Labrador, Patrol ng Pilipino. Sa laing mga balita, giobserba karong adlaw ang International Women's Day. Dungan ini gisaway sa Gabriela sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental ang gobyerno sa kataas sa kaso sa abuso sa kababaihan. Apil na ang epekto sa kababaihan sa gyera sa Sabah ug sa hostage-taking sa Syria. Nagapatrol pagbalik Sheila Joy Labrador. And spirit of International Women's Day. Naalarma ang grupo sa kababaihan sa kataas sa kaso sa pagpang-abuso nga miabot sa 600 ni adtong 2012. Apil na dinhi ang kaso sa human trafficking nga ginahimong mga prostituted women ang mga biktima. Sumala ni Lalay Garcia dinhi sa Cagayan de Oro, ginaagi ang kasagaran sa mga biktima sa Northern Mindanao. Ang Cagayan de Oro has become the entry, the exit, and the crossing point of trafficking. Why? Because we have Agora as terminal. We have Pier in Makabalan. In and out. Napatay Bugo. Structural violence. Gikondinasab sa grupong Gabriela ang langay nga aksyon sa gobyerno sa gyera sa Sabah, ingod man sa pagpang-hostage sa mga sundalong Pinoy sa Syria. Dapat unta mo intervene na ang atong gobyerno ni ana. Ulahi kaayo ang iyang reaksyon. Ang unang-unang naipit nini ang atong mga kabataan o atong mga kababayan nga naa dinha. So ang atong call kang President Aquino, muhatag na siya intervention tungod kay ang kanang Sabah part pagihapon na siya sa Pilipinas. Ginakondina nato ang tanang klase sa tanang forma sa pagpangabuso, ang pag-hostage sa Syria, usa ka forma sa pagpangabuso. Isalmot sab sa kalihukan ang babaeng midangop sa panabang sa Gabriela nga nagpailang giabuso sa usa ka representante sa otoridad. Sheila Joy Labrador, Patrol ng Pilipino. Aron masayran unsay angayng buhaton sa kababaihan nga biktima sa abuso, makauban ta live si Rodora Bulusan sa Gabriela, Cagayan de Oro. Maayong hapon, Ma'am Rodora, si Primi ni. Maayong hapon usab kanimo, Primi, o sa tanang televiewers karong hapuna. Miss Bulusan, daghan sa mga kababaihan nga biktima sa pagmaltrato, labi na sa mga asawa nga ginakulata sa bana. Unsay saktong buhaton nila pag ginadapatan na sila? Actually, doon naman tayo balaod niya na ang katong 9262, katong violence against women and children. Kaso lang, tungod sa atong kultura o pagtanaw pang dili ta kabarog, isip babae, dili ta kabarog, kung wala ang atong bana, maunang doon ay pagbalik-balik sa pangabuso sulod sa panimalay. Padayon ang pag-violate or padayon ang pagdagmal sa atong mga kaubang kababayanan o asawa sulod sa panimalay. Ang himon siguro niini, ang Gabriela niini ang ginahimo niya
padayon nga pag-edukar sa atong mga kababayanan aron makabalo sila sa ilang katungod, pagpahibalo sa ilang katungod gali part na ni unta sa programa sa gobyerno katong pagpadayong education niya, pagpadayon sa iyang paghatag og edukasyon sa atong mga kababayanan aron makabalo sila sa ilang katungod ug at least man lang to the maximum sulod sa panimalay maminus-minusan ang violence against women. So Ma'am Rodora, kibali kung ang isa ka babae nga buot na mo file og kaso sa iyahang bana nga gadagmal sa iyaha, unsay iyang buhaton, unsay mga step para maka-file siya og kaso para maprotektahan siya? Unang-una ni mo ato siya sa atong opisina sa atong mga kapulisan na amantay women's desk diha. Actually kani sila gyud ang unang mutabang og mag-identify sa kaso kung kani ba siya nga mga kaso dapat bang ibalik sa lupon or dapat bang i-elevate na dito sa korte. Ang sunod nini mangayo og protection order ang atong babae kung severe na gyud kaayo ang pagbatay sa iya. Gikan sa barangay protection order, mga siya barangay protection order. And then to the maximum, tungod kay 15 days lang ang barangay protection order, muadto na siya sa korte para sa katong permanent protection order gikan mismo sa korte. So ma'am, ang gikahadlukan manggud sa uban nga mga babae is maguba ang pamilya. Kung makigbulag sila or ipapriso nila ilang bana, busa ilang ginaagwanta, unsay abiso nato sa ilaha? Actually, tinuod yun na kay ang mga Pilipino mas gipahalagahan or mas gipreserve unta niya ang pamilya. Pero kung atong tan-awon, musugot ba lang bata nga dunay daghanang babae nga patyon, mamatay, pinaagi sa pagkulata, pinaagi sa iyang pag-abuso sulod sa panimalay. Siguro ang atong himuon niya na dili na to paabuto na. Mao nang giingon ta nga ang mga kababayan sa una dili manghilabot. Pero karon kinahanglan ng manginlabot. Alright, daghang salamat Ma'am Rodora Bulusan sa Gabriela, Cagayan de Oro. Daghang salamat usab sa ABS-CBN o kanimo Primi. Sa laing bahin nagdalag dungog sa alubihid Misamis Oriental ang usa ka babae nga giila isip pinakaunang Pinay nga referee sa International Amateur Boxing Association. Nagapatrol Maricel Butardo. Ang hilig ni Ludi Teresa Reales sa boxing ang nagdala kaniya sa International Amateur Boxing Association. Sugod siyang nag-referee ni adtong 2009 sa lain-laing national tournament sa nasud. Sama sa palarong pambansa ug Amateur Boxing Association of the Philippines. It's not too late if you have the guts, kay kani guts and then determination manggid ni. Then go ahead, whatever kanang field you want. Kung kaya nimo, go grab the chance. Pangandoy ni Seriales nga maka-referee sa away ni Filipino champ Manny Pacquiao sa World Boxing Council. It's a challenge ba nga unsaon nimo pag-referee ang ingana nga mga sikat nga mga fighter. Sa Mayo gitakda siyang mag-referee sa Asian Women's Boxing sa Italia. Maricel Butardo, Patrol ng Pilipino. Musunod sa TV Patrol. Ubang investor sa Rasuman Investment Scam giimbestigahan sa NBI bahin sa pagdagit sa bayaw ni Coco Rasuman. Ug pila ang pag-usbaw sa presyo sa gulay atong sayron kana sa pagbalik sa TV Patrol Northern Mindanao. Nakasentro karon ang investigasyon sa NBI sa anggulong mga investora sa Rasuman Investment Scam ang responsable sa pagdagit sa bayaw ni Rasuman. Busa mga investor sab ang gipang-imbestigahan karon sa maong ahensya. Nagapatrol Rod Boulevard. Seryoso ang National Bureau of Investigation nga masulbad ang pagdagit sa bayaw ni Coco Rasuman. Busa sumala ni NBI Regional Director Ricardo Diaz, 8 ka mga investor sa Coco Rasuman Investment Scam ang ilang giimbestigahan. Labi na nga giingong gipangayong demand sa mga midagit nga iuli ni Rasuman ang ilang puhunan. Si Khalid Tumawis igsuon sa asawa ni Rasuman. Gidagit niya tong Sabado diyang pauli gikan sa Marawi. Sa pag-iimbestiga namin ay mas lalong malalim dahil tinatanong namin sila na mga posible pang ibang mga anggulo dito. At nag-expect naman kami na siyempre wala naman sa kanila nga amin na sila ay
may kinalaman. Migawa sa investigasyon sa NBI, posibleng gidudahang si Tumawis ang nagtago sa milyones pesos nga ilang gisalig kay Rasuman. As of now, the investors are, to say irate, is an understatement. As a matter of fact, it is apt to describe them sitting and boiling now because of, what happened. Nagtinabangay ang PNP ug NBI pag-imbestiga sa kaso. Hasta ang posibilidad paghatag seguridad sa uban pang kabanay ni Rasuman. Rod Bolivar, Patrol ng Pilipino. Misamot kapait ang kahimtang sa usa ka lalaki sa Hingoog City dihang na hit and run kini. Swerteng nalawas pero nagantos kini kay nabalian og bukog. Busa ang iyang igsuon medalyo sa ABS-CBN aron manawagan og tabang nga maoperahan ang magulang. Nagapatrol Sheila Joy Labrador. Ano ko sa yung tiil ba kanang galagom humbag. Mi-absent lang sa iyang amo pagbantay og bata ang 19 anyos nga si Rachel Baguhin. Aron magpatabang sa serbisyo patrol, kay ang iyang igsuong si Randy nagkinahanglan sa operasyon. Nalatayan sa ligid sa sakyanan ng iyang tuong tiil. Kahit indran niya, wala may kaila kung kinsa tong nakabangga niya kay kuan man ko ni dagan ba. Tanaw ko sa yung tiil ba kanang galagom humbag. Ama na inyong ginikana? Kuan man, wala na siya kay nangita naglain. Na siya pamilya lain. So kamo na lang nanig. Kanang akong papa po, paralisado na po siya. Tapos mag-uma-uma na lang siya. Sumala sa mihiling nga doktor, butangan sa stainless ang nabaling bukog ni Randy likay sa komplikasyon. Mga ilagyan tamig tabang na may stainless ang iyang tiil. Kaya mahulog mag-yun simba ko sa cancer daw kung dili may stainless. Baldado na ang amahan sa pasyente. Gibiyaan sab sila sa inahan. Busa wa sila'y kapaingnan kung dili mangayo sa inyong panabang. 40,000 pesos ang pangayo sa mga doktor pag-opera sa pasyente. May stainless ang tayang tiil. Wala mag-yun may kwarta ba stainless. Nangnaot ka na matabangan niya siya. Kaya mahulog mag-yun simba ko sa cancer daw kung alang sa inyong mga donasyon sa pasyenteng si Randy, mamahimo kamong motawag sa Serbisyo Patrol Hotline sa numerong 088-858-6105. Sheila Joy Labrador, ang inyong Serbisyo Patrol. Musunod sa TV Patrol. Bakbakan sa Royal Army o sa Sultanate of Sulu ug Malaysia gipangayo sa taga Marawi nga undangon. Ug presyo sa gulay apektado sa init nga panahon. Detalye sa pagbalik sa TV Patrol Northern Mindanao. Mihimo og rally ang daghang residente sa Marawi City. Panawagan nila sa mga kaubanang Muslim undangon na ang bakbakan didto sa Sabah ug sugdan na ang negosasyon. Nagapatrol Ronnie Inderes. Nagmarcha sa kadalanan ang daghanang residente sa Marawi City, dala ang pandila sa Malaysia ug placards aron ipanawagan ang ceasefire ug negosasyon aron maundang ang kagubot sa Sabah. Kapin 50 na kamiyembro sa Sultanate of Sulu ang nangamatay. Mikuyog sa panon ang 13 anyos nga batang si Abdurrahman, may estudyante sa Arabic sa Marawi City, kay sama sa ubang Muslim na balaka sa kahimtang sa mga Pilipinong Muslim nga tua sa Sabah. Sana matigil yung gera doon sa Malaysia. Dapat i-stop yung mga barila doon sa Malaysia. Kasi Muslim versus Muslim daw ng patayan doon. Kailangan natin ma-stop na yun. I am calling also the attention of the Muslim brother of Malaysian to don't treat Sabah to destroy the image of the Muslim Brotherhood. Dismayado ang uban sa pamaagi ni Pangulong Noynoy Aquino pagsulbad sa problema. Sana kung kinausap lang sana niya si Sultan Kiram, wala naman sigurong mawawala sa kanya. Yun ang medyo lungkot namin sa presidente natin na bakit ang hinihingi lang ni Sultan Kiram
makapag-usap sila tapos aalis sila ng Sabah, hindi man lang pinagbigyan. Iampo sab ni nakang ala nga unta mupatigbabaw ang maayong panghuna-huna sa isig kapanig aron kalinaw makaput na sa maong dapit sa Sabah. Ronnie Inderes, Patrol ng Pilipino. Naghahiusa ang mga kababayan sa Dapitan City atul sa pagsaulog sa International Women's Day. Paghalad o pagampo alang sa mga nahitabong kagubot sa Sabah o kaluwasan sa 21 ka mga Pinoy nga apil sa UN Peacekeeping Force nga karon na hostage sa nasod sa Syria. Alang kanila walay pinagamayang buhaton kundi ang pagampo nga unta padayon nang mahunong ang kagubot sa Sabah o luwas ang mga kasundaluhang Pinoy. Kaginang buntag-untag ginagdang buhian ang mga sundalong Pinoy pero wa kini nitabo. Busa pa dayon ang pakignegosasyon sa United Nations ngadto Free Syrian Army. Pagampo lang yun siguro ta. Gamito na atong hotline prayers para sa ikakalinaw yun sa atong problema sa Malaysia, no? Malaysia. Kanya katupong atong mga peacekeeping forces nga na hostage, I hope nga ang mga pamilya wala sila ilalang iampo po nga maluwas sila talang. Nagpabilin gihapon ang Northeast Monsoon kun amihan sa Luzon. Hinungdan kini sa mga madag-umon ug panagsang pag-ulan sa Bicol Region. Ang amihan nagdala sab sa mga mabugnaong hangin. Ang Mindanao apil na ang Visayas magkasinati sa mapanganurong kalangitan nga naay pag-ulan. Sa mga namuyo sa mga probinsya sa Zamboanga, di ang ayang mukumpiyansa kay ugma sa mga Domingo posibleng magkasinati sa pag-ulan. Asa sa Northern Mindanao posibleng ulanon sab sa Sabado ug Domingo labi na diha sa Lanao del Sur ug Misamis Occidental. Atog yung panggaon atong mga kababayanan labi na karon gipainumduman kita sa pagsaulog sa International Women's Day. Dili everyday na ha himuon sa mga asawa. Dili dapat na today lang nga na special treatment ang mga babae because today is with International Women's Day every day. Di ba? Likayan nato ang mga pagpangabuso ug diha sa mga panimalay di lang sa mga kababayanan lakip sa kabataan ug bisan kinsa value nato ang life kinabuhi sa usa ka tawo. Ug mga kapamilya, Marso na, init na, summer na. Kung naamoy mga kulagway sa mga maayo nga summer destination or kung kamo nagsugod-sugod na paglaag, pwede ninyo nang i-post sa ato ang Facebook page sa TV Patrol Northern Mindanao. Okay. Ug makato nga atong mga balitang impormasyon, kami inyong patrol sa Northern Mindanao. Dapig sa kamatuuran, dapig sa katawhan. Ang Tudlunes, may gabi, dalay ko ng Diyos.